Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday. Ayan. January 26, 2024. So, lumalaban pa rin yung yung index natin. So, medyo malakas pa rin siya. So, dinadrop siya pero pagdating ng end of the day is medyo bumabawi po yung ating galawan sa ating market. So, malakas pa rin si PSE. Nag-close tayo halos 6.7 na ulit to. 6,686.09. And then meron tayong gain dito sa market na 0.19%. So malakas pa rin yung market kasi meron tayong 696.35 million na net foreign buy dito sa market natin. So, nag-drop kahapon yung yung paborito ko na si Bloom. So, kanina pala, kahapon umakyat siya and then nag-drop siya more than 3%. Siya yung humatak ng pag-drop ng market natin. Pero kanina naman, malakas si SM. Si SM naman yung pinitik yung kanyang galawan. So, marami pa ring winners, mga blue chips na gumalaw. And then, ang gusto natin na nakikita natin ngayon dito sa market, yung mga small caps po natin, meron na tayong mga buyers kasi pumipitik-pitik yung ating mga stocks. Okay? So, yung nag-trending, yung number one natin dito, si A-REITs. So, actually, nag-drop kasi yung kanyang price, negative 4.48%. So, nagkaroon siya kasi ng net foreign sale na 349.59 million. So, meron siyang negative sentiment with regards doon sa pagbenta ng shares ni Ali dito kay A-REITs natin at 7% discount. So, meron yatang bibili para sa A-REIT shares natin. So nag-drop last time si A-REIT and then nag-drop na naman siya after makabawi ng kanyang price action naman. Okay? Okay? So kaya medyo nauna sa listahan natin tong si A-REITs. Malakas din yung kanyang drop for today. And then pangalawa si SPNEC. So hindi naman masyadong gumalaw yung price. 0.83%. Tapos meron pa rin siyang net foreign buy. 5.11 million net foreign buy dito sa market natin. Ang problema sa kanya, naka-hold na naman si SPNC natin. Naka-trading hold na naman siya kasi below 20% na naman po yung kanyang pinaka-public float. Ayan. So ano ba ginagawa ng SPNC natin? Laging kulang yung kanyang public float. So mag-aantay ulit yung mga SPNC holders natin by Monday. Ang deadline niya kanina is after ng o bago mag-end yung trading session natin for today. Ayan. So pansinin nyo, by next week, hindi na naman gagalaw tong si SPNC natin. Okay? So, tapos si Converge, ayan, medyo maganda po yung kanyang galaw. So pangalawang araw na rin, kahit papano, nag-up siya ng 2.11%. Pero net foreign sell, ito ang problema sa kanya, negative 47.27 million net foreign sell po si Converge. Ayan. So baka mahirapan pa umarangkada ulit to. Kasi nga, naglalabasan yung ating mga investors. And then, next si PLC. So, galawan Lotto, di ba gumalaw si Lotto natin. So, nag-up din siya. Nag-up surge siya. Umabot siya ng 6% yata kanina yung galaw niya, pero nag-close siya at 4.55%. So, malaki pa rin yung ginalaw niya kasi another breakout candle kay PLC natin. Tapos meron siya net form by 256K. Okay? So yung galawan, SUP 0.26%. Meron siyang 55K net foreign sell. Marami pa rin yata nakaabang dito kay SCP natin. And then, si LPG, di ba nag-trending kahapon? So, another green candle sa kanya. So, nagre-recover na siya 2.15%. So, kailan meron siya net foreign sell na negative 5.84 million. Okay? So, anyway, majority ng mga stocks natin is maganda po yung galawan for today's trading kahit na malit lang po yung ginalaw ng ating index. Kasi nagkakaroon na ng spillover doon sa mga small caps na galawan natin. Ayan. So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin as usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Yung ating vlog is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa trading. So due diligence na lang po ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang or kung gusto mo, join ka dito sa trading group. Meron po tayo dito. Okay? So follow mo na lang ako dyan. Kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung daily uploaded videos natin, yung ating trending stocks na mahina. Mahina yung view. Company reviews natin, yung ating profit or loss, mga sample trades, basic indicator. So weekends na naman, aral na naman tayo ng galawan ng ating mga chartings. Especially ngayon, marami ng nagbe-breakout na mga stocks. Building yung fundamentals, yung ating mga risk management, at saka yung ating mga PSE market studies naman. Okay? Follow mo lang din ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to. So medyo mahina yung ating cryptos. So wala tayong bago dito sa Play to Earn Games.
Facebook account, check na lang po yung mga posts natin dyan. Follow mo ka dyan or dito sa ating Facebook page na Palabi Traders naman. Okay? So, kahit alin po dyan, pwede naman. Tapos, follow mo ako dito sa, or subaybayan mo na lang yung mga articles natin later on. Bodega Peak, local market dito sa US at saka dito sa crypto space natin. Sa mga side hustles natin, nilalagay ko dito sa money earners naman. Ayan, kailangan tagal na. 2022 pa yata yung huling vlog output natin dyan. So, magkakaroon din tayo ng time. Ayan, i-update din natin. Yan pa rin naman, halos ganyan pa rin naman yung mga earnings natin sa websites natin. Okay? So, tingnan natin yung pinaka-summary ng index. Popost ko lang. So, very good So, 696.35 million. So, meron pa rin pumapasok po na foreigners dito sa market natin. So, maganda pa rin po yung perception natin sa market. Turnover value is 13.58 billion. And ang winner natin is laging finance ngayon 1.14%. Ayan nag-up siya. Tapos next si holding firms, si SM yan, 0.68%. Nag-drop si services, negative 1.16%. And then finally, nagberde si mining and oil naman natin. Kasi ilang araw nang medyo laglag si mining and oil. Okay? So ito yung mga binenta ng ating mga foreigners. RCB, Union Bank, AP, FPH, Manila Water, ANI, CNPF, IMI, AAB, Costco, Ali, A-REITs, ayan si A-REITs, CREET, FLI, M-REITs, lahat ng REITs binenta. Globe at saka si Converge natin. Okay? So meron na pala tayong index recomposition. Ayan, nandiyan na po. So sa mid caps is pumasok si Picor, nilabas si field rate, may na si field rate. Tapos sa dividend yield, China Bank, nandiyan SGP. Ayan nandiyan din si SGP natin. Meron pa ba? Tapos labas si AAB saka GMA7 mahina kasi yung kanilang galawan. So andito yung andito yung mga posts natin. So pwede nyo i-double check by the end of the week. Pwede nyo basahin yan. Okay. So nag-close tayo 6,689.09 so 0.19% yung ating gain nga. EEI Corporation expects new opportunities to open up. Ali at saka si A-REITs. Ayan. So ito na po yung reason natin bakit siya nagkaroon ng drop. So negative 4.48%. So Ayala Land raises 5.63 billion from sale of A-REITs. Ayan. So yan po yung reason, yung gap down at 31.1 peso. Ayan. Nanggugulat tong si A-REITs natin. Okay? So ito yung, ayan. So galing din sa Philippine Stock Exchange natin. So double check mo na lang dividend yield China Bank SCP. Ayan. So ito rin naman yung nabasa natin kanina. Industrial, Ion, Pizza, Axilon, PHN. Ayan, so ang dami natanggal. Holding firms, LPC, tanggal. Properties, DMW, SHNG. Services, ito yung mga laglag Tugs, Medic, DFN, 7. So ang dami mahina sa mga stocks natin during this time. BLL, nagkap siya ng 1.16%, is now reaching out to overseas investors to raise fresh funds under the 2 billion medium-term note program of BLL International. Okay? So listed property developer Ali announced Tuesday a 2-year renovation plan for 4 of its mall. Okay? So Ayala Land sells 181 million A-REIT shares at 31.1. Ayan. So yun yung pinaka-major news sa market natin for today. Philippine opens bid challenge for 12.7 billion deal to operate and maintain the Lagindingan Airport. Asian stocks fell on track to snap a 6-day win streak. So yung US market, medyo nag-pullback na rin siya. No? Okay pa rin siya kagabi, pero ngayon nagpo-pullback na yung kanilang galawan. Higher LPG sales volume from PPC. Ali will do phase renovation. So andyan, ng kanyang 4 malls. EI, FDC completed payment of 2014 8.8 billion bonds. Share buyback, AGI at saka si Costco. Ito yung mga foreign funds kahapon. Ali, SMPH, Costa del Hamilio, a unit of SM Prime is expanding its Pico Terraces Residency Community in Batangas. Okay? So TEL, EPLDD says new Chief Officer Regino to drive multi-cloud sales strategy. Sino pa ba? Hindi natin nabasa. SMPH, basa ng A-REITs. Ayan na po yung gap niya. Ayala Land to unveil 2-year reinvention program. So yan din yung kanina. Tapos Alimek, SMPH. Ayan. So maganda daw yung mga
properties natin. Lau Family strikes gold with DNL. Ano ba to? May bago siyang project na 10 billion Batangas manufacturing plant. Okay? So may bago siyang project dyan. Tapos yung galawan kahapon is all-time high ulit yung US market. Pero parang pullback na yun eh. So 0.53% si S&P, 0.18% si Nasdaq, and then Dow Jones is 0.64% naman. Okay? So yan po yung galawan natin, mga news for today. Ayan guys, so medyo malapit na naman yung katapusan. So double check mo na lang po yung laman ng ating Patreon channel. Yung mga gusto pong sumali, magkaroon ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So double check na lang po yung mga nakalagay na requirements naman. Okay? So refresh natin yung ating to-trade Asia Prime. So based dito sa galaw natin, so lakas no. Umaga, so nag-retouch, mataas siya no, pumitik siya ng umaga. Nag-retouch sa mababa. Rather, nasa red pala tayo. Nasa red. Ito pala yung guhit natin. Ito pinakamababa, 6,644 and then pumitik tayo ng bandang hapon na. So 0.19% up siya. Malapit na, 6,686.09. Tapos meron siyang 4.82 billion na traded value. So panalo yung finance. Tapos 696 million. Pumapasok pa rin po yung bumalik na no, yung 1 million na 1 billion, halos 1 billion na lumabas nung nagkatakutan sa market. 696 million at foreign buy. So tinamaan yung ating alagang si Bloom, ayan, profit taking. So buti TP hub tayo kahapon. So meron siyang 3.68% na loss, CNPF minus 2.88. Sila yung nauna. So dito sa winners, ayun si Bank pala, BPI yung umataw, 2.25, SM 2.32, LTG, buhay na 2.15 at saka si Converge 2.1%. So konti lang yung foreigners, 22% tapos 78% yung ating local participation naman. Okay? So based dito sa mga winners natin, PLC yung pinakamataas sa may volume. Meron siyang 4.55% na gain for today. So very good. Lotto, ayan. So sabay sila. 3.7% si Fruit. Ayan. Nabubuhay na si Prutas natin. 3.57% si Max. Paparamdam. 3.27. Hindi natin natitrade to Max. Tsaka si Pizza. 2.47% si Mark Up. SM 2%. LPG 2%. Tapos si Plus 1.78%. Okay? So dito naman sa mga losers, sino na una dito na kilala natin? Si Eritz, minus 4.48%. Si Bloom, 3.68% loss. FCG, nag-pullback din, halos 3%. Tapos si IMAI, walang tigil, minus 2.38%. Robinson, minus 2.29%. At saka si URC, minus 2%. Ayan, so marami pa rin tayong hindi gumagalaw, no? Mga big caps na stocks natin. Okay? So refresh natin to. And then pag-usapan natin yung ating chart. So based dito sa galaw, so konting kembot na lang. Andiyan naman yung foreigners natin. Most likely next week makita natin siguro na ma-break na yung 6,700. So sino kaya stock yung magdadala sa atin? Si SM, si Jollibee, sino pa ba yung nasa bandang taas na blue chips natin? Sila yung mga ano eh, nanguna yung galawan. Okay? So baka next week na yan makita natin yung breakout. And then, syempre, maraming kahit yung mga small caps na stocks natin, pwede na rin gumalaw ulit yung kanilang mga price action. So bullish pa rin naman tayo dito sa galaw. MA20 pa rin yung pinaka main support ng ating market. Okay? So yun po yung galaw natin. Dito sa bandang US, mukhang profit taking naman mamaya. Nasdaq, negative 0.6%. Dow Futures, negative 0.19%. S&P Futures, negative 0.21%. Okay? So kapon, all-time high ulit sila. European market, medyo maganda yung galaw nila. Malakas siya ngayon. Tapos dito sa Asian markets, laglag ulit, no? Kailangan nag-up naman itong mga to, sina Hong Kong yata to at saka China ng 3% kahapon, di ba? So pullback sila. So dito sa bandang Asia, medyo mix. Ayan, mix po yung galaw natin. Tapos Cryptonautics, ayan, sumampa ulit sa 40K kahapon, medyo nag-drop na naman siya, no? Nag-below 40K. Pero ngayon, sumampa siya, so good. Maganda mag-trade ngayon. 40,000 si Bitcoin, Ethereum 2,200, and then si BNB balik sa 301.15. So the rest, okay po yung galawan nila. Ayan, so verde, majority ng ating cryptos. Kaya lang, ayan, so medyo nag-pullback na siya from the high na 46K o
47, mababa tayo ng 47K for this year naman. Okay? So yun lang yung ating nakita sa cryptos. Refresh ulit natin to. And then, tignan natin yung ating mga trending stock. So, unahin natin si A-REITs. So, alam niyo na po yung catalyst ha. So, nagbenta siya at 31.1. So, meron pa rin, no? Panalo pa rin siya kasi 7% discount. Yung ano, yung nakabili kasi 31.1. So, kung 31.1 siya, so magre-revisit tayo dito sa support natin na to. Okay din, no? So, nag-drop siya, binalik, and then nag-drop ulit siya dahil doon sa news. Alam pa, ito rin yung news na yun eh. Last time na nag-drop tayo ng malakas sa kanya. Nawala yung news and then nagkaroon na, oh, another. Ako ba mali? Dito, meron din siya dati, di ba? May transaction din siya. Dito last time kaya siya nag-drop ng malakas. Okay, so anyway, ito yung nangyari sa kanya. So nag-close tayo, 32 pesos. Mukhang mag-aantay ulit yung investors natin. Parang yung nangyari din kay Bloom eh. Di ba, nag-drop din yung kanya price nung nagbenta siya at a discount. So ilang weeks din siguro to, no? Depende sa market. Hindi pa natin alam kung gaano katagal din yung yung itatagal niya bago mag-recover yung price action. So as long as okay naman yung funda, then babalik din yung ating price action sa kanya. Okay? So 32 pesos and then nag-expect tayo doon sa support. Negative 4.48%. Loss minus 349K net foreign sell. Call FMS ang buyer and then Papa Mandarin yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So yan po yung mga nakita natin. Resistance, syempre yung gap natin. Ano bang gap? Okay. So dito siya nag-close and then MA100 yung pinaka-gap niya. And then yung nakikita natin na support is dito sa 31.1. Okay? So yun po yung catalyst natin. Next, SPNEC. So hindi naman masyadong gumalaw na. 0.83% up siya. So yun nga lang kasi suspended na naman tayo kaya walang gusto mag-trade kay SPNEC natin ngayon. Okay? So anyway, mag-aantay ulit tayo. So descending triangle formation, ibig sabihin medyo mahina pa rin talaga yung galaw nitong si SPNEC natin. So regardless dun sa pagkakaroon ng ito yung news natin sa kanya, yung kanya suspension. Ito pala yung news ni Irit. So yun nabasa naman natin 10.31. So yun naman yung value niya. Tapos itong si SPNEC, ito yung news niya. So based dito sa galaw natin sa kanya, trading suspension ulit tayo sa kanya. So yun yung ayaw natin eh. Maiipit na naman yung mga bumili sa kanya, nag-invest last time kasi nga ayun na naman, naiwan na naman si SPNC kasi yung public float pala niya bumaba ng 19.57%. So not so good para sa mga investors natin kasi laging trap dito kay SPNEC. Mag-aantay na lang po ulit kayo kung kailan niya mapupuno yung ating public float na 20%. Kasi yun yung pinaka-minimum na requirement niya para tradable dito sa PSE market. Okay? So anyway, hold na lang po muna. Long-term investment muna yung mga may hawak sa kanya. Next, Converge. So gumaganda yung kanyang galaw. So ngayon, ang galaw natin sa kanya is nag-up siya. May volume nga siya kaso net foreign sell yung volume niyan. Kaya baka mauntog na naman tayo dito malapit dito sa 9.8 pesos. Tingnan natin, malay mo, investor yung sumalo sa kanya. Sino kaya yung sumasalo, no? Ang tanong, sino yung lumalabas na foreigner sa kanya and then sino yung sumasalo. So okay na okay sana yung mga indicators na nakikita natin dito kay Converge kasi okay yung RSI niya, di ba? So nag-up ng RSI 50 tapos yung MACD natin is nagko-crossover. Yung ating price action sumusunod din. Pero yung volume niya kasi is net foreign sell. So, tingnan na lang natin kung kailan siya ulit magkaroon ng net foreign buy. So, 2.1%, ayan minus 47.2 million net foreign sell po si Converge natin. Ayan, sino ba yan? Si Call? Hindi naman si Call yan eh. Kasi foreigners yung SB Equities Call ang seller and then Call Macquarie yung ating pinaka-main buyer at saka seller natin. Okay? So anyway, tingnan natin for the coming few days kung maka-break tayo 9.8. Then saka siguro natin makita yung mga net foreign buy. Kasi last time dito, nung umakit siya dito, ewan ko kung tandaan mo yung galaw natin dito sa part na to, marami din naman siyang
net foreign buy dito nung umakyat siya. So ito lang kasi yung rally na to, wala tayong net foreign buy sa kanya. Okay? So baka tempered yung galaw muna natin kay Converge for the coming few days. Nonetheless, okay naman kasi nag-up yung movement. So yun lang yung pinaka-status ng stocks natin. Okay? So next, PLC. So maganda yung galaw ni PLC. Nag-breakout siya ulit ng candle. Solid kanina yung yung candle niya sa 6%. Ayan. So nakalabas na siya dito sa nasa resistance pa rin 0.69 pero sumundot na siya dito sa yung bandang taas. So pwede niya kasunod na siguro. Okay? So maganda sa kanya, nagsusupport yung MA20. So may pattern siya dito. Ayan. Tapos solid yung candle, baka meron pa. Hindi pa naman overbought yung RSI natin. So may chance pa na umakyat siguro si PLC natin. Okay? So congrats sa mga meron sa kanya since nag-breakout tayo is umakyat na siya ng 12.93%. Okay na rin, malaki na rin yan kahit paano nagalawan. Okay? So based dito sa price action, 4.55% for today. Winner natin yan. 256K net foreign buy. Gold Star, BPI ang buyer, and then call APS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So next, SGP. Marami nakabantay kay SGP. Tapos nilalabas yung yung article regarding doon sa doon sa SGP Maharlika dito kay SGP, di ba? Nilalabas siya. So 0%, 0.26%. Nag-up naman siya ng konti. So sige, tignan natin until next week. Total, nasa trend naman na siya dito sa MA9. Medyo nanghihina yung direction ng RSI. Ayan, medyo nanghihina siya. Plus yung ating MACD formation. Siguro kailangan niya ulit ng volume para may itulak po ulit yung ating pinaka-price action naman sa kanya. Okay? So tagatulak lang. Yung kulang dito kay SCP natin. Yung news, lagi naman nilang nilalabas pero hindi naman na bumabagsak yung price action natin. So nag-up siya 0.26, walang foreigners. Call Mandarin ang buyer and then Luna call yung ating pinaka-main seller. Okay? So yan muna. And then lastly si LTG. So congrats doon sa mga merong blue chip na LTG natin. Ayun, no. So parang ang laki ng candle, no, pag tinignan mo siya. Pero 2% lang yan. Ayun, nag-overbought na siya. So meron na siyang volume, good sign para sa kanya. So papunta na siya dito sa gap. Ito yung una resistance na pwede niyang puntahan. So gaano katagal kalayo? Mga 5%. Late lang naman niya pero nakakatuwa lang kasi yung galaw niya obvious na breakout na siya. Ayan, kita mo yung pagka-breakout ng candle natin. Tingnan natin kung abot siya ulit dito. Ang maganda lang kasi dito kay LTG, very very siya, generous kasi nagbibigay siya ng dividends. Yung last na dividends niya alam ko 6% o 3%. Yung 3% yung gap down natin dito na nakita sa kanya last time. Okay? Anyway, bullish si LTG based sa kanyang price action. So up siya 2.15%, minus 5.8 million net foreign sell, JP Morgan yung buyer natin. And then call Macquarie yung ating pinaka-main seller. Okay? So balik tayo sa PSE. So hindi pa natin nakikita yung ibang mga runners natin, yung mga small caps na stocks natin. Pero meron na, di ba? Sina PLC gumagalaw, sina Fruit, sino pa ba yung mga nakita natin na gumalaw? So marami na rin yung mga small caps na stocks natin yung as of now is gumagalaw naman siya. So kailangan na lang ng volume doon sa mga stocks natin na small caps para gumalaw. Makakatulong yung yung medyo pabitin-bitin yung breakout dito sa 6,700 kasi pag hindi gumagalaw yung blue chips and then bullish naman yung itsura niya, pumupunta sa mga small caps at saka mid caps yung ating mga traders naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So maganda yung closing natin for the week. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palavi Trader na YouTube channel. So click mo na lang po yan. Or join ka dito sa group, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Big Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto po ng guide sa trading, investing sa Philippine market. Sali ka lang po dito. So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.